Tayo manalangin. Salamat ho, Diyos, sa kabutihan niyo ho sa amin. Salamat ho, Panginoon, sa nagdaan hong taon hong ito, Panginoon, na pinakita niyo ho, Panginoon, ang inyong katapatan, ang kabutihan niyo ho, Diyos, ang inyong awa. Salamat po, Panginoon, dahil kayo, Diyos, na nagtsatsaga. Kayo, Diyos, ho, Panginoon, na hindi lumilimot sa inyong mga pangako. Ang inyong mga pangako ay hindi ho nakasalalay sa kabutihan ho namin. Kundi nakasalalay, Panginoon, kung sino ka. Salamat ho, Diyos. Dahil alam ho namin, Panginoon, lahat ng pangyayari nitong 2025 ay minabuti niyo ho, Diyos, na mapangyari para sa kabutihan ho namin. Kaya o Diyos, sa hapong ito, dalangin ho namin na ang mensahe ho ninyo ay tumagos ho, Panginoon, sa amin ng kaluluwa, sa amin ng espiritu. Manatili ho ang inyong pagsama, ang inyong Santong Espiritu sa lugar na ito. Kung Panginoon, matatagpo ka namin ng totohanan. Hiling ko lang ho, O Diyos, na sa amin ng pag-aaral, usapin niyo ho kami ng totohanan at malaliman. Buksan niyo ho ang aming mga puso, ang aming hong isip. Tanggalin niyo ho, Diyos, sa mga talukap ng aming hong mga mata. Dalangin ho namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang hapon ho sa ating lahat. Good afternoon. Ang title ho natin ngayong hapon ay Thirsty Souls and Living Water. Thirsty Souls and Living Water. Ngayon ho ay year-end at isa ho itong panawagan na bumalik ho sa totoohong pagsamba. Sa salita ho sa English ay authentic worship. Ano ho? Ang ating hong text ngayong hapon ay sa Psalms 42, 1 to 2 or 1 to 3. At saka sa John 4, 1 to 26. Yung sa John 4, 1 to 26, ito ho ay ginanap po sa Samaria. Pero bago ho tayo makarating sa Samaria, kailangan muna natin hong pakinggan ang sigaw ho ng isa hong kaluluwa. Hindi ho sermon, hindi ho kanta, hindi ho devotion, isa hong sigaw. Sabi ho ng Psalms 42, verse 1, as the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. My tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? Sa Tagalog ho ay kung paanong batis ang sanghanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko, sa tuwing yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Hindi ho ito isang romantic poetry, Hindi ho ito isang parang wall decor verse. Ito ho ay larawan ho ng buhay o kamatayan. Sa Hebrew ho, ang salita hong pants,
Sa 1 po tayo. Sa verse 1. No, as the deer pants. Yun yung pants sa Hebrew, yan ho ay hingal. Nakakarinig na ho ba kayo ng hingal? Ano ho? Habol, hininga. Yan ho yun, no? Gasping. Subukan nyo nga ho sa katabi nyo. Ano ba yon? Yung gasping. Diba? Ganun ho yun eh. No? As the deer pants for flowing streams. Sa English po ay ano? As the deer pants for streams of water. No? So my soul pants for you, O God. Ayun ho kay John MacArthur ho, ang larawan hong ito ay hindi ho isang usa na chill-chill lang ho sa tabi ho ng sapa. Ito ho ay usa ho na hinahabol. No? Usa ho na sugatan, pagod ho, no? At nauubusan ho ng lakas. Hindi ho siya naghahanap ng tubig dahil uhaw lang ho siya. And I hope magpakinggan ho nating mabuti. Itong usa na to, kailangan niya ho ng tubig para mabuhay. Yun ho yung picture na dapat ho makita natin at maunawaan. Pansinin niyo ho ito, hindi ho sinabi ng psalmist, hindi niya sinabi na, as the deer pants for water, so my soul pants for blessing. No, hindi niya rin sinabi na, so my soul pants for success. No, sabi niya doon, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos. Hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Hindi niya sinabi ang hinahanap ng kaluluwa ko ay sagot. Sabi niya, my soul pants for you, O God. Ibig sabihin nun ito, may uhaw ho ang tao na Diyos lamang ho ang makakasagot. Ito ho yung delikadong uhaw. Ang nagsasalita ho sa Psalm 42, ay hindi ho isang atheist. Anong ibig sabihin ng atheist? Yung hindi naniniwala sa Diyos, no? Hindi ho siya isang rebelde, hindi rin siya ho isang outsider. Isa ho siyang worshiper, isa siyang mananampalataya, isa siyang sumasamba, no? Alam niya ho yung templo, alam niya ho yung kanta, alam niya ho yung ritual. Pero ngayon ho siya, malayo siya, no? Tuyo, tapos nangungulila. Kaya sabi niya, my tears have been my food day and night. Sabi niya, di ba? Saan yon? Sa tree? Sabi niya, araw-gabi tumataghoy, gabi't araw tumatangis, naging tanging pagkain ko yung mga luha sa paghibik. Ito na ho yung pinakamapanganib ho na estado ho ng pananampalataya. Kilala mo ang Diyos, pero hindi mo siya nakakanasan. May theology ka, no? Madami kang alam, pero wala hong intimacy. Yan ho eh. Kaya nga sabi ni John Piper, sabi niya, knowing about God is not the same as enjoying God. Kaya ho, church, pakinggan natin to, pwede hong nasa loob ho tayo ng simbahan, pero yung kaluluwa mo nasa disyerto. Ito na ngayon yung tanong na hinuhunt ho yung atin hong kaluluwa. Sa gitna ho ng uhaw, may tanong ho na bumabalik-balik, pabalik-balik ho. Ano ho yung tanong nasa 3? Nasaan ang iyong Diyos? Where is your God? Where is your God? Minsan ho, hindi lang ho ito tanong ho ng kaaway. Kasi dito tanong ng kaaway, no? Minsan ho, tanong ito ho sa sarili. Kung totoong Diyos, bakit tuyo pa rin ako? Kung buhay siya, bakit parang wala siya? At ito ho yung mahalaga hong punto, no? Ang uhaw ho, tandaan ho natin, ay hindi ho ebidensya na wala hong Diyos. Minsan ho, ito ho'y ebidensya na buhay pa yung kaluluwa mo. Kasi ho, dead souls
don't thirst. Hindi ho nauuhaw ang mga patay na kaluluwa. Living souls do. Kaya ho, ang sigaw ho ng Psalm 42 ay hindi ho naiwan ho sa lumang tipan sa Old Testament. May sagot ho ang uhaw. Ang uhaw ho ng usa. May tugon ho, yun ang sigaw ho ng kaluluwa. Ang sagot ho ay hindi ho sermon, no? Hindi ho sistema, hindi ho religion. Ang sagot ho ay isang tao na naupo ho sa tabi ho ng balon, tanghaling tapat, at magsasabi hong, makikiinom, give me a drink. Ano ho? Dito na ho tayo papasok sa John 4, verses 1 to 26. Pwede ho bang basahin natin? Maaari ho, alam niyo na yung kwento nito, no? Pero basahin niyo ho, basahin natin, sundan niyo ho ako. John 4, verse 1, ano ho, in the following verses. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Ito na ho yung kwento, no? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob, dito sa uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Yan ho yung tanong. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw kailanman. Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Ganda, no? Sa 15, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Di pumarito pa upang sumalok muli. Sundan lang ho natin, no? Medyo mahaba siya, pero sundan natin. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala ko asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama. Tamang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko po ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming ninuno, ngunit sinasabi ninyong, mga Hudyo na, sa Jerusalem lamang ang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa mga bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at kayo na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama at sumasamba sa Kanya, ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama.
Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. No? Sa John 4:6, no? Sabi ho doon sa English ay Jesus wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about noon. Hindi ho aksidente ho yung detalye. No? Sa kultura ho ng Samaria, ang pagpunta ho sa balon ay isang community event. Umaga at hapon lang ho yun. Sama-sama ho yung mga babae, may usapan, tawanan, kwentuhan. Pero pag tanghali ho, mainit. Wala hong tao, hindi ho practical. Ibig sabihin ho nito, ang babaeng ito ho ay umiiwas ho sa tao. Outsider ho siya, kahit sa sarili niya hong bayan. Sabihin nga natin outsider. Habang ang iba ho naglalakad ho papunta ho sa balon, ay nagpapaalala ho ng belonging, na ako'y bahagi ng isang community. Para sa kanya, para doon ho sa babae, ang lakad ho na iyon ay paalala ho ng rejection. Araw-araw ho, naglalakad siya ho mag-isa. Bitbit ho yung bigat ho ng tubig, at bigat ho ng kahihiyan. At doon ho sa maling oras, malihong lugar, maliho yung tao, nandun ho si Jesus. Sabi nga ho ni Erwin McManus, sabi niya, Jesus was at the wrong place, at the wrong time, with the wrong person, and he got it completely right. Church, pakinggan ho natin. Kung ang buong direksyon ho ng buhay ho natin ay palagi hong laging right people, right place, safe space. Ang tanong ay sino yung pupunta ho sa balon kapag may tao hong uhaw na? Yung tanong ho sa ating mga mananampalataya. Kaya pagtingin ho natin sa John 4:7, sabi ho ng Panginoong Hesus, sumingi siya ng tubig, Bigyan mo ako ng tubig. Sa totoo lang shocking ho ito. Nakakagulat ho ito kasi si Jesus una, Hudyo siya. Pangalawa, lalaki siya. Pangatlo, rabay siya. Yung babae Samaritana, babae, at may reputasyon. Hindi ho maganda yung reputasyon niya. At si Jesus ang humihingi. Ito ho maganda kay Jesus. Hindi ho siya nag-preach. Hindi ho siya nag-correct, Hindi ho siya nag-quote ng Bible verse. Anong sinabi niya? Anong sabi niya? Maaari ba akong makiinom? Humingi ho siya. At ito ho yung radikal ho na katotohanan. Madalas ho, ang kailangan ho ng taong wala hong Diyos ay hindi ho yung tulungan mo sila. Kundi maramdaman nilang kailangan mo sila. Kaya ho sa sandali hong yun, binigyan ho ni Jesus ho yung babae ho ng dignidad. Binigyan niya ho ng halaga, yung babae. Binigyan niya ho ng value. Sabi nga natin, value. Kasi ho ito, bakit ko sinasabi to, Kasi ho yung peking Kristyanismo, sabi nga natin na fake Christianity. Ito ang problema, Yung fake Christianity, lagi niyang pinuposisyon yung sarili niya na higit ho sa mga tao. Pero yun ang totoong pananampalataya. Sabihin natin, authentic faith. Yung authentic faith lagi nagpapakumbaba sa kanya sarili. Sabi sa 4:13, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Ito na yung diagnosis ni Jesus. Doon sa usapan nila, sabi yan, ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Hindi ho ito condemnation. Ito reality check.
Meron kasi ho mga balon, mukha hong okay, pero panandalian lang. Ano ho yung mga yon? Relationships. No, approval ho ng tao. Religion without repentance. Yun know, madaming church activity, pero wala hong pagsusuko ho ng buhay. Sabi ho ni John MacArthur, sabi niya, earthly sources can never satisfy an eternal soul. Church, pakinggan natin. Kasi ho, year-end na eh. Di ba year-end na? Last Sunday na natin ngayon. Tama? Di ba makikita mo yung... Sige nga, bigyan ko kayo ng mga 10 seconds. Alalahanin niyo yung ating pinagagawa ng nakaraang year. Sige nga, 10 seconds lang. Nakatingin lang kayo sa akin, hindi nyo na inaalala eh. Ano ba yung nagdaan last year, di ba? Kamusta ako nung nagdaang taon? Itong taon na to pala, 2025. Eh, pag tinignan mo yung sarili mo, pwede kang active ka sa church, di ba? Pwede kang, may ministry, pwede kang, worship leader ka. Pero uhaw pa rin. Pwede ho kasing uminom sa church water and still die of thirst. No, pwede kang uminom sa tubig ho ng church. No? Pero mamamatay ka pa rin sa uhaw. Sabi ng John 4:14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Hindi ho ito, hindi ho ito yung para refill. I-refill ka. Kundi ito, internal transformation. Meron hong nagbabago ho dun sa loob. Sabi ho ng religion, bumalik ka sa balon. Religion eh. Pero si Jesus sabi niya, lalagyan kita ng spring. Ano ba Tagalog sa spring? Bukal? Sabi ni Jesus, lalagyan kita ng bukal sa loob mo. Yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi ho ito emotional high, no? Yung parang lagi kang parang high na high ka na Hindi ho yun. Bibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. Kaya ho ito ho ang sagot sa Psalm 42. No, kaya nung naghahanap po yung psalmist ng naghahanap siya ho ng stream, ito ang sagot, si Jesus ho yung source. Sabi niyo nga sa katabi mo, si Jesus ang source. Ito na ho, in-expose na 4:16 to 18. Sabi niya dyan, sa madaling salita, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Diba, alam niyo na yung kwento, di ba? Ang dami yung asawa eh. Oo, ang kinakasama mo ngayon, hindi mo naman asawa. Tama ka. Sabi niya, ano sabi ng babae? Wala akong asawa. O, tama siya. Kasi 5 na yung naging asawa niya at yung kinakasama niya ngayon, hindi niya asawa. Ito ho yung klaseng babae ito ho sumasalok ng tubig. Anong makikita ho natin dito? Hindi ho pwedeng skip ho yung katotohanan. Hindi ho pwedeng may living water ka, pero hawak mo pa rin ho yung mga basag-basag na basag-basag ho na sisidla ng tubig, yung may mga lamat ho. Hindi ho pwede yun. Kasi bakit ko sinasabi to? Kasi compare ho lang natin doon sa fake Christianity. Kamusta ho ang ating pananampalataya? Tanungin nyo nga ho yung katabi nyo, kamusta pananampalataya? Totoo ba yan? Kasi yung fake Christianity, ito ho yung ina-avoid niya. Ayaw niya ho ng confession. Ayaw niya ho ng repentance. Ayaw niya hong pangalanan ang kanya hong kasalanan. Pero ang totoong pananampalataya,
humahakbang ho yan sa liwanag. Kaya nga ho, sabi ho ni John Piper, God is most glorified when we stop pretending to be satisfied by what cannot satisfy. Hindi pwedeng may living water ka, pero hawak mo pa rin yung mga basag-basag mong sisidlan. Bakit? Ano bang ibig sabihin nun? Kasi may uhaw ka eh. Hindi naman kasalanan ho yung uhaw eh. Yun uhaw, hindi ho kasalanan. Kaya lang ang problema, yung uhaw na yun, hinahanap mo doon sa iba na hindi ka naman hindi naman masasatisfy ho yung uhaw na yun. Hindi ho pwede na, hindi mo pwedeng sabihin may living water ako, pero dala-dala mo pa rin yung mga lalagyanan mo ho na hindi naman ho mapupuno. At every time ho, lagi kang babalik ho doon sa balon, no? Kasi, hindi ho nakakasatisfy yung tubig na yun eh. Kaya nga ho yung totoong pananampalataya, may paghakbang ho yun sa liwanag. Sabi ho dyan, true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. No, ang mga totoo daw hong sumasamba ay sasambahin daw ho ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, hindi ho sa lugar, hindi ho sa style, hindi ho sa volume. Kaya ano daw hong kailangan? Espiritu ho ng Diyos na bumago ho doon sa puso. Di ba ang puso natin, hindi, di ba sabi ang puso daw ho natin, sabi mo nga sa puso, sa katabi mo, ang puso mo, pusong bato eh. Dati. Sabihin nyo nga ho, ang puso mo, pusong bato dati. Kaya nga ho, sabi di ba dati, anong sabi tungkol sa puso? Ano daw ho? The heart is deceitful and beyond cure. Wala na daw hong lunas. Kaya ano sabi sa Ezekiel, pagdating sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Diba, ang Diyos ho yung nagbigay ng bagong puso sa pamamagitan ng kanyang spirit. Wala hang totoong pagsamba ho sa Diyos kapag ang puso ho hindi binago ng spirito. Ayun yun yung sinasabi doon, worship in spirit and truth. Ano yung truth? Hindi ho ano ang truth kung sino ang truth. Si Jesus ho yun. No? Si Jesus ho yung katotohanan. Kaya wala hong totoong pagsamba kapag wala hong puso ho na binago ng Espiritu at hindi ho kasama si Jesus dun sa pagsamba. Naunawaan ho natin. Kaya nga ho, ito na ho yung ito na ang tawag ho dito ay ililibing ho natin yung peke ho ng Kristyanismo. Kasi ho, hindi ka pwedeng magtago ho sa performance. Hindi ho tayo pwedeng magtago ho doon sa aesthetic, no? Aesthetics. Hindi ho tayo pwedeng magtago doon sa routine. Kasi every Sunday, kailangan kumanta ng isang mabilis, dalawang mabagal, at yun na yung praise and worship. At akala natin, nakasamba na tayo. Kasi ang totoong pagsamba ay alignment. Sabihin natin alignment. Ibig sabihin, nagkaroon ho ng pagkaayos, pagkakatama. Nalalaman ko po darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Tapos sabi ni Jesus, ako kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Ito na ho yung revelation ng Panginoon. Ng Panginoong Isus, sabihin natin, revelation. Bakit kailangan sabihin ho ito? Kasi pagdating ho doon sa 42, 42 verse 3, ng Psalms, sabi ho nung kaaway niya, minsan hindi ho kaaway ang nagtatanong noon eh. No, kundi tayo, sarili, no? Sabi ho ay, where is your God? Nasaan ang iyong Diyos?
Di ba sabi kanina, doon sa 43, balikan nga ho natin. verse 3. No, sabi diyan, no, my tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? Ito na ho yung sagot, no? Sinagot na ho ni Jesus sa John 4:26, sabi niya, ang sagot sa where is your God ay nakaupo sa tabi mo. So ano ho nangyari? Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila yung walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan nyo? Diba? Wala nagtanong sa babae, no? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit niyo siya kausap? Ito na ho, no? Pagdating ho sa 28, iniwan ng babae ang kanyang banga. Listen, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik siya sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Natagpuan ho nung babae ho yung living water. Kaya kapag ho tayo, nahanap na natin ho yung living water, iniiwan mo na ho yung dating balon. Iniiwan mo na ho yung iyong mga jar. At ano ho nangyayari? Yung mga uhaw ho na mga tao, nagigiho silang witnesses. Kaya sabi ho doon, sabi niya, come and see. Kung mayroon na ho tayo ngayon hong taon, ngayon hong katapusan ho ng taon na dapat hong tingnan ay hindi ho yung kung ano ho yung mga nagawa ho natin ngayong taon. Kundi ang tanong ho, saan kang balon? Tanungin nyo nga sa katabi mo. Saan kang balon sumalok? Yun ho yung tanong saan kang balon ka sumalok? Doon ho ba sa gitna ho ng uhaw? Yung tanong ho na pabalik-balik na where is your God? Nasagot ho ba yun ng balon? Natagpuan niyo ba ho doon natagpuan niyo ho ba si Jesus doon? Sa tabi ho ng balon na yon na nakaupo. Sabi ko nga ho sa inyo, ang year-end ho is not about achievement. It's about accounting. Hindi ho ito tanong kung ano ho yung nagawa ho natin. Ang mas mahalagang tanong ay ano ho yung pinanggalingan ho natin ng lakas ho natin. Kasi ho, hindi ho sapat ho yung performance. Hindi ho sapat ho yung image. Ang dali ho kasing Ang dali ho kasing ipakita na nagpe-perform ka, ito yung image mo. May tinatawag din ho religious acting. Kasi ang gusto ho ng Diyos ay tao ho magsasabi na, Diyos, uhaw ako sa iyo. Diyos, basag ako. Diyos, kailangan kita. At doon sinabi ho ng Panginoong Jesus doon sa babae na ako ito yung sinasabi mo, no? I who speak to you am He. Sabi niya, di ba? Hindi niya ho ito sinabi sa harap ho ng marami hong tao. Hindi niya ito sinabi sa yung mga religious elite na mga patataas hong katungkulan no, sa church. Hindi niya ho ito sinabi sa loob ng templo. Sinabi niya ito sa isang Samaritana, sa isang babae, sa isang makasalanan, sa tabi ho ng balon, tanghali hong tapat. Kung saan ho, ang tanong ho ng Psalms 42 na nasa ng Diyos, ay sinagot ng John 4 at sinabi hong, narito ako, kausap ka. Kaya kung ngayon ng hapon, at ito ho yung sinasabi ho ng Panginoon sa atin, yung mensahe ho ng John 4 at ng Psalm 42, anak, narito ako, kausap ka. At matapos ho yun, iniwan nga ho ng babae ho yung kanyang jar. Ano ho yung jar? Simbolo ho yun ng survival. No, simbolo nung dati niyang identity. Sino ba siya dati? No, iniwan niya ho yung pinagkukuhanan ho ng buhay niya. Hindi ho dahil hindi na siya uhaw, kundi dahil ho may mas mabuti na hong tubig siyang natagpuan.
Ito ho, pakinggan ho natin. Yun ang babae, nung umalis na, hindi ho siya naging preacher. Naging ano ho siya, yung babae, naging witness. Ano sa Tagalog? Ha? Testigo? O, di ba? Testigo, di ba? Parang siya yung nagpapatunay tungkol sa Panginoong Hesus. Sabi niya, come and see. Hindi niya sabi na, come and agree. Di ba? Hindi niya sinabi na, come and behave. Kasi ano ang akala natin, di ba? Ali kayo at gayahin niyo kami. Di ba? Mag-behave ka kagaya namin. Di ba? O kaya kailangan mag-agree ka sa lahat ng sinasabi namin. Hindi ho ganun eh. Sabi niya, come and see. Kasi ho yung totoong pananampalataya, nag-spread ho yan naturally. Yun yung fake Christianity, nangangailangan ho ng advertising. Kaya nga ho, alam ninyo, ito hong taon na to, pinag-aaralan ko, kamusta kami bilang isang church? Kamusta kaya yung The Avenue Village? Kailangan niya ba ng advertising? Para ma-share ang gospel, kailangan niya ba ng advertising? O kamusta yung mga buhay namin? No? Totoo ba yung aming pamumuhay? Nais ko ho na tingnan ho ng bawat isa. Nais ko ho na tingnan ho natin ang ating buhay. Madalas ho, obsessed ho tayo sa New Year. New Year, New Me. Di ba ganyan yung mantra? Sino ho nagaganyan? New Year, New Me. Punong-puno na naman ho yung gym. Di ba? Ang dami na naman tatakbo. Magja-jogging-jogging. Di ba? Lagi tayong may New Year, New Me. Pero deep down, deep down ho, nagtatry pa rin ho tayo na magbuo ho ng isang kinabukasan sa pamamagitan ho ng parehas pa rin ho ng mga wasak ho ng mga tools galing ho sa ating nakaraan. At daladala pa rin ho natin yung ating ho mga jar, yung iyong mga strategies mo, your secrets, yung yung maskara mo na good person mask. Ito kasi yung gusto mong makita ng iba yung good person. Na iniisip po natin, akala natin sa pamamagitan nito, ay tayo ho ay mabubuhay. Nais ko ho kayong tumayo at tingnan niyo ho ang inyong mga kamay. Maaari ho ba tayong tumayo? Tapos tingnan ho natin ang ating mga kamay. Tingnan niyo nga po yung inyong mga kamay. No, pagod na sila, di ba? Kasi your soul is panting. Yung kaluluwa mo, na ho eh. Ang tawag doon? Hinihingal na ho. Maaari ho na nandito ho kayo ngayong gabi, hindi mo pa talaga ho kilala si Jesus. Maaari ko bang kausapin kayo? Maaaring tumungo ho tayong lahat at kakausapin ko ho ang bawat isa, pumikit ho kayo. And huwag niyo muna hong intindihin yung katabi niyo, kakausapin ko ho ang bawat isa. Maaaring hindi mo pa kilala si Jesus, at nanonood ka lang, nandito ho kayo, pinapanood niyo ho. At nag-iisip kayo na, totoo ba lahat ng ito? Gusto ko sabihin sa inyo na baka hindi lang ho kayo basta napadpad ho dito, maaari ho na meron ho kayong uhaw. Na masyado na hong malakas para hindi nyo ho para makalimutan nyo. Pero naman ho dito na mga souls na ang layo na unti-unti hong nawawala ho yung apoy at para hong naglalakad na lang sa isang desyerto. Gusto kong sabihin sa inyo at tanungin kayo, bakit ka pa iinom sa balon na iniwan mo na? So stop wondering. At sa iba naman ho, na ramdam ho yung bigat,
Yun hong isang tipo ho na isang tulak mo na lang, no, bibigay na. Hindi ho aksidente na nandito ho kayo. Si Jesus ho ang living water, ano ho. And He is standing right at the threshold of your breaking point. Meron din ho siguro dito na mga nararamdaman ho yung tawag ho ng Diyos pero nanginginig ho sa takot. Yun hong binubulungan ho ng Diyos na step out into something new. Pero pinipigilan ho kayo ng mga what if ho natin. At ng kaba ho na hindi ho ninyo kaya. Gusto ko hong sabihin sa inyo na yun hong babae, iniwan ho yung jar. Kasi ho natagpuan niya yung isang mas higit na bagay, Because she found something better than security. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na stop holding onto the shore kasi tinatawag na ho kayo ng dagat. Maaari meron din ho dito na mga pagod na kakalingkod, na halos ma-burnout na dahil sa religious work. Gusto ko sabihin sa inyo, stop serving a God you're too busy to drink from. Sabi ko nga ho kanina, sabi ni Erwin McManus, Jesus was at the wrong place, at the wrong time, with the wrong person. And He got it completely right. Ngayon ho, Jesus ho is at the wrong place of your 2025 failures. Hindi ho siya naghahanap ho ng listahan ho ng achievements ho natin o patunay na karapat-dapat ho tayo. Ang hinahanap niya ay ang inyong uhaw. Kung may sasabihin ho ako sa inyo ngayon hong hapon, ngayong gabi, ay tigilan na ho natin yung pagpapanggap na tayo ho'y puno. Na tayo ho'y punong-puno para sa atin ng mga year-end photos. No, iwan na ho natin yung jar ho ng atin hong performance. Makpong na ho tayo dun sa liwanag ho ng living water. Don't just survive, Don't just survive. Maaari ho ba iwanan niyo ho yung inyong mga sisidlan ho ng tubig? Ngayon ho sa pagtatapos ho ng taon, marami ho sa atin ang delikadong maaari ho nating dalhin, gawin sa buhay ho natin sa pagpasok ko ng 2026 ay dalhin ho yung ating church mask. Binasa ho natin yung Psalm 42, na parang para siyang Facebook post, Pero sa totoo, diba yung Psalm 42, as the deer pants for water, so my soul longs for you. Yung usa na yun, dying na ho yun, inahabol siya, sobrang exhausted. Ito ho yung diagnostic ho ng isang kaluluwa na wala hong presensya ho ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, pwede kang maging worship leader pero nasa desert ho yung puso mo. Pwede kang mapagbigay sa church pero mamamatay ka na sa uhaw.
Dahil ho yung mga earthly sources, kagaya ho ng approval, success, or even yung church work ho natin can never satisfy an eternal soul. Yung religion ho, lagi ho tayong ibabalik yan, pabalik dun sa atin hong sa tuyo ho na balon. Hoping ho na this time, aabot na yung pangkuha ho natin. Pero si Jesus ho, nakaupo ho siya, nakatayo ho siya sa tabi ho ng well ng Samaria at sinasabi ho, I'm not here to give you a refill. I'm here to become a spring inside of you. Kaya nga ho ngayon hong hapon, ngayong gabi, nais ko hong ilibing na ho natin yung fake Christianity. No, tapusin na ho natin yung era ho ng spiritless truth. At yung era ho ng truthless spirit. Tama na ho, tigilan na ho natin yung mga ritual na hindi naman ho nagbabago ho yung puso. Tigilan na ho natin yung mga emotions ho na hindi naman ho nakaugat ho kay Kristo. And as we close 2025, hayaan ho natin yung tanong na, where is your God? Ay masagot ho, hindi sa pamamagitan ho ng sermon, kundi sa pamamagitan ho ng pagkilala ho kay Jesus. Kasi gusto ko sabihin sa bawat isa that Jesus isn't a destination you reach. Siya ho talaga yung buhay na dinadala ho tayo. Nakita ho natin yun doon sa Samaritan woman, na meron hong 5 failed na asawa. Pero hindi ho siya nilayo ng Diyos. Nakita ho ng Panginoong Jesus ang kanya hong uhaw at ibinigay niya ho ang kanya hong sarili. At gusto kong sabihin sa bawat isa, listen. Gusto kong sabihin sa bawat isa, nakita ho ng Diyos, yun natin ho 2025, every secret, every tear, every noonday walk of shame, At ito ho yung sinasabi niya sa atin. I who speak to you am He. I who speak to you am He. Don't just settle for a better year, settle for a living soul. Hayaan ho natin yung lumahong balon ay magstay na ho sa past. Dahil ho yung atin hong kinabukasan na atin hong future, hindi ho itong isang lugar, ito ho ay isang person. And He's calling you to rise. So before we end in prayer, nais ko lang ho na awitin natin muli yun hong ilapit mo sa'yo. At maaari ho ba, huwag niyo munang pakialaman yung inyong mga katabi. Pwede ho bang sa pagkakataon na ito, totoohanan ho tayong lumapit ho sa Panginoon. Even the worship team, inaanyayahan ko yung worship team ho dito sa harap. Maaari ho ba? At habang inaawit ho natin ito ay lapit na tayo sa Panginoon ng totohanan. Kasi 2026 na ho eh. Pag tinignan mo yung nakaraang taon, Panginoon, naging totoo ba ako? Yung pagsamba ko ba totoo? O performance lang? Kamusta ho ako dun sa pag wala ako sa church, pag wala ng praise and worship? Kamusta ho yung pang-araw-araw ko hong buhay?
Kung meron ho tayong panalangin, ano ho, Panginoon, ibalik mo ho ako sa totoong pagsamba sa inyo, authentic worship. Ibalik mo ho, Panginoon, yung kauhawan ko ho sa inyo, Panginoon. Na ibaling niyo, Panginoon, ang kauhawan ko, Panginoon, sa inyo. Hindi ho sa mga bagay na hindi ho nakakasapat. Dahil sa totoo lang ho, sa tuwing umiinom po ako, Panginoon, doon sa mga bagay na akala ko'y makakasapat, palagi pa rin ho ako nahuhuhaw. Kaya ano, Panginoon, na meron hong magkaroon ho ng spring of living water ho sa loob ko. Kayo ho yun. As we sing this song, ano ho, gawin ho natin itong isang panalangin. Ilapit mo sa'yo di na malayo. Gawing handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, angat ng puso ko, ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo, kahit pangalayo, ako'y lingapin mo. Ilapit mo sa'yo di na malayo. Gawing handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, angat ng puso ko, ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo, kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang,
sikap mo'y dala ko. Kahit panalayo, ako'y liyapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, oh Panginoon Jesus, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang. Hindi po natin sa Panginoon. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Manatili ho tayo nakapikit. Tayo manalangin. Aming Amang Diyos sa langit. Pagod na ho kami, Panginoon, sa performance. Pagod na ho kami, Panginoon, sa balon na lagi naman hong tuyo. Namin ho namin, Panginoon, na sinubukan ho namin na bigyan ho ng kasapatan ang amin hong uhaw sa pamamagitan ho ng mga bagay ho na panandalian lamang ho, kagaya ho ng approval ho ng tao, na mga bagay ho na na-accumulate ho namin, at ng kung ano-ano pa ho, Panginoon. Minsan mga relationship na pinapasok ho namin kasi akala namin, Panginoon, pag pinasok namin ito, yung uhaw namin, Panginoon, ay masasapatan. Ngunit ganun pa rin. Uhaw pa rin ho kami araw-araw. Panginoon, tinitingnan ho namin ang nagdaan hong, ang taon hong ito. Madami ho sa amin ay kagaya ho ng usa na yon. Sugatan ho, pagod, habol hininga. Marami ho sa amin ay tinatakbuhan ho ang sarili namin ho mga multo.
Marami ho sa amin ay naghahanap ho ng tubig sa gitna ho ng desyerto. Marami ho sa amin, Panginoon, ay nasa ilang. Salamat sa inyo, O Diyos, dahil hindi niyo ho hinuhusgahan ang amin hong uhaw. Salamat ho dahil alam niyo na meron ho kaming totoohong uhaw. Salamat ho dahil yung nasa saan ang Diyos mo, naiyak ho ng puso ho namin, ay never ho naging sign na wala ho kayo. Kundi sign ho ito ng amin hong uhaw sa inyong presensya. Kaya ho, Panginoong Yesus, isinusuko ho namin sa inyo ang amin hong mga sisidlan ngayon. Pinababaho namin ang bigat ng amin hong reputasyon, ng amin hong mga sikreto. Lord, cleanse us from the dust of 2025. We don't want a new year, Lord. Kung pareho lang din naman yung uhaw na dadalhin ho namin. Transform us inside, Lord. Transform us from the inside out. Be the spring of living water na hindi ho nauubos. Kahit ho mag-fail pa ho kami. Kahit magka-break ho yung aming mga relationships. Kahit ho kami mag-isa sa katanghalian hong tapat. Panginoon, as the clock resets, Lord, we charge our souls to wake up. We step into 2026 not with a wish list, but with surrender. Panginoon, suko na ho kami. Gawin mo kaming totoo. Make us authentic, Lord. Lord, make us authentic. Give us the courage, Lord, to worship in spirit and in truth. No more hidings, Lord, in the shadows of Samaria. Give us the courage, Lord, to step into the light. Ayaw na ho naming alam lang ho namin ang tungkol ho sa inyo. We want to enjoy you, Lord. We want to be so full of you na kami ho, Panginoon, mismo ay maging source ho ng buhay, Panginoon, sa mundo hong ito na uhaw ho sa inyo. And Lord Jesus, as you lead us to the unknown, we don't ask, Father, for an easy year. We ask for a living soul. We leave our old selves sa tabi ho ng balon and we walk into the future with you. Hindi na ho kami binibigyan ng kahulugan ng amin hong nakaraang uhaw, kundi sa pamamagitan na ho ng inyong walang hanggang kasapatan. At ngayon ng taon, Panginoon, meron ho kaming isang dalangin. Let this be the year we finally live. Salamat o sa inyo, Panginoon. We thank you, Father, for your goodness, for your mercy, your faithfulness, Lord. Salamat dahil kayo, Diyos, na hindi ho nagbabago. Salamat, Panginoon, dahil ang katapatan niyo ho ay dakila at totoo.
Salamat o Diyos dahil kayo Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at bukas. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na naroon noong 2025. Kayo rin ho ang Diyos na nandoon sa 2026. Salamat sapagkat hindi nyo iniwan ang The Avenue Village. At kung titignan namin, Panginoon, simula nung January 2025 hanggang ngayon, Panginoon, natatili ho kayong nagtatapat, Panginoon, sa kabila ho ng aming mga pagkukulang ho sa inyo. Salamat ho, Panginoon. You see the depths of our hearts, Lord, and still you love us the same. Salamat ho sa inyo. Hindi ho namin, Panginoon, ma-describe kung gaano ho kayo kabuti. Hindi pa sa salamat na lamang ho, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Purihin ho ang inyong pangalan. Tinatakila ho kayo, Diyos, tinatanghal sa amin ng buhay. Tinatanghal ho kayo, Panginoon. Makilala ka, Panginoon, ng aming mga kababayan, hindi lang ho dito sa San Juan, kundi sa mga karating pang lugar, Panginoon. Aming Ama, patuloy mo kaming gamitin, O Diyos, sa paglawak ho ng inyong kaharian upang masunod ho ang inyong kalooban at paggawa, itaas ho ang inyong pangalan. Salamat ho sa inyo lahat ho ng papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos. Amen at amen.